isang mabubuting bagay na kami minsan pa'y makapagpasalamat sa trono ng iyong biyaya. Narito, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kaming nagpapakumbaba. Inaamin namin sa aming mga sarili na kami makasalanan, na kami walang magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, o aming Panginoon. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at ang lahat ng sa amin ay magpuri sa iyo. Maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Isang mabuting bagay na muli kami sa dakong ito ng bumbong. Kami ay nagkasama-sama upang sambahin, luwalatiin, dakilain ang iyong pangalan, o aming Panginoong Hesus. Salamat sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At sa gawang ito'y naging bunga ang buhay ng bawat isa sa amin. Bagamat kami ay hindi mga karapat-dapat, ipinagpapasalamat namin ang dakilang pabor, ang dakilang pribilehiyo na ang aming buhay, ang aming mga talento, maging ang tinatangkilik, ay aming maihandog para sa iyo. Kaya wala kaming masasabi kundi salamat. Salamat sa iyong ginagawang pagtatagumpay sa ministeryong ito. Sa bawat pastors, missionaries, elders of the church, sa bawat pamilya, sa bawat kabataan, sa bawat sanggol, at sa bawat maliliit na bata. Wala kaming ibang gagawin kundi kami magpatuloy. Kami magpasalamat at luwalatiin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Ito na, Panginoon, ang aming buhay na aming ipaglingkod, ang buhay ng bawat isa hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin na naririto. Salamat. Damang-dama namin ang iyong presensya na ngayon ay nasa aming kalagitnaan. Ihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, take complete control mula sa oras nito hanggang matapos ang gawain na ito. Anoint every one of us. Anoint me, Pastor Riner, and Brother Pete. And we promise you, O Lord, ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilaan, lahat ng pasasalamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah!
Praise God. What a beautiful day. What a blessed day. And what a glorious day. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Minsan pa, God is good. And all the time, God is good all the time. All the time, God is good. Ipinagpapasalamat po natin minsan pa kung paano sa araw na ito, narito ang buhay ng bawat isa sa atin. At ang ating pong susi na pag-aaralan sa araw na ito ay I can expect a new miracle every day. Sabihin nga po nating lahat, I can expect a new miracle every day. Let our entire being be quickened by God's presence. Alam niyo po, si Oral Roberts, sa mensaheng ito, nakaranas po siya ng persecution. Severe persecution dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang pag-ibig at pagsunod sa Panginoon. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, mga kapatid, ang Diyos ay nagsalita sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, noong mga panahon na siya pina-persecute, do not fear. I am with you. Kaya ang ginawa ni Oral Roberts, siya'y nagpatuloy. Nagawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ng Diyos sa kanya, do not fear men. They would not hurt the ministry. Even our ministry, marami ng pinagtagumpayan, maraming pinagdaanan, maraming persecution na naranasan. Pero narito, ang ministry ay nananatili dahil sa biyaya ng Diyos. Sa kabila ng naranasan, kasama tayo, nananatili, nagpapatuloy, na ginagawa ang mabuting kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Tandaan nyo mga kapatid, Satan will do everything to destroy us. Satan will do everything to destroy your faith, my faith, even the ministry. Pero mga kapatid, sa lahat ng persecution na ito na ating nararanasan, we need to continue to serve the Lord. At iyon ang ginawa ni Oral Roberts. Same na gagawin natin bilang mga mananampalataya. Oral Roberts continued his faith to God. At dahil ipinagpatuloy niya, sa kabila ng kanyang nararanasan, maraming tao ang nakakilala sa Panginoon. Maraming tao ang tumanggap sa Panginoon. Maraming tao ang nakaranas ng himala, higit sa lahat, ang pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Kaya yun yung kabutihan na ikaw at ako ay hindi sumusuko. Tandaan nyo, kahit tayo, marami tayong nararanasan na persecution sa ating buhay. Huwag kang susuko na gawin ang kalooban ng Diyos. Don't give up. Sabi mo sa iyong katabi, don't give up. Sa kabila, don't give up. God is with you. God is with us.
ibinigay na ng Diyos ang pagtatagumpay sa iyo at sa aking buhay. Kaya alam nyo, sa pamamagitan ng buhay ni Oral Roberts, madami ang nakaranas ng kagalingan, kaligtasan. Sa kabila ng lahat ng persecution na kanyang naranasan. Kaya pinatunayan ng Diyos na ang lalaking lingkod na ito ay kanyang tinawag, kanyang pinili, kanyang anak upang maging instrumento ng mga himala ng Diyos. Kaya ang buhay ng bawat isa sa atin, tandaan nyo, sa kabila ng lahat na iyong nararanasan, only God knows kung ano ang iyo at aking nararanasan. Sa kabila ng lahat ng iyan, kapatid, anuman ang nangyayari sa iyong buhay, expect a miracle every day. Tell your partners, your friends, expect a miracle every day. Bakit? Miracle happens daily. Araw-araw. Ang himala ng Diyos ay nangyayari. Hindi lang sa mga bagay na yung talagang ipinagpre-pray natin. Paggising mo pa lang sa umaga, himala na yun ng Diyos. Yung sa buong maghapon, pinunuan ng Diyos ang lahat ng iyo at aking pangangailangan. That's a miracle. Good relationship sa inyong pamilya. That's a miracle. Malakas ka, malusog ka, payapa ka. Yan ay himala ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. Kaya, mga kapatid, ito ang patunay, the God that we serve is alive. Hindi ba natin nakikita siya physically? Pero makikita natin sa lahat ng bagay. Nakikita natin yung kamay ng Diyos, yung himala ng Diyos, yung kabutihan niya sa atin, mga buhay. Mapalad ang mga tao na pinagpapakitaan ng Diyos. Amen? Kaya nga, masasabi ko na mapalad yung mga tao ngayon. At nais kong ibahagi sa inyo yung karanasan ni Zion. Masasabi ko ay ito'y himala, blessing, sa buhay ng aking anak na ito. Na mabigyan siya ng pabor. Dahil alam niyo po, nung araw ng Sunday, kami po ay papauwi ni na ate ko rin, sabay-sabay kami sa bangka. Si Zion po ay kwento ng kwento. At tapat po ng kalinawan, natulog si Zion. Pagising niya, malapit na po kami sa may libid, daungan ng bangka. Pagising niya, sabi niya, Mami, nakita mo ba si Jesus? Ayun no, sabi ni Elaine. Anak, hindi. Wala akong nakikita. Mami, ayun si Jesus, oh. Sa kanyang kaliitan, sabi ko, anak, napakapalad mo. Katulad ng kanyang mami, sa lugar ng kinagatan, nakita niya ang Panginoong Hesus. Napakaliwanag. Sabi ko sa kanya, dahil bata, anong itsura ng Panginoong Hesus? Mahaba ang buhok, sabi niya. Yung ilong, tinanong ko, paano yung ilong niya? Pinisa niya, ibig sabihin, matangos. Anong kulay ng damit niya? Daddy, kulay white. Kaya hanggang makarating kami sa apartment, ikinekwento niya sa mga pinsan niya, nakita niya ang Panginoong Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. At
isang bagay na yun ay masasabi natin na dakilang himala ng Diyos. Dahil hindi lahat binibigyan ng pabor ng Panginoon na siya ay kanyang makita. If it were not possible, I would not have told you to expect it. Expect daily miracles. Ano bang i-expect mo na himala? Nakakaranas ka ba ng sakit at karamdaman? Expect a miracle in your physical bodies. Sa iyong kaisipan, expect a miracle in your mortal minds. In your spiritual lives. Tayo ay mag-grow in your finances. In our finances. Let us expect a miracle. Our person-to-person relationships. Expect a miracle. At sabi nga po dito, isa sa staff ni Oral Roberts, tinanong sa kanya, Oral Roberts, is it possible to have a miracle every day? Tinanong ng staff ni Oral Roberts at ang response ni Oral Roberts sa kanya, yes, it can happen. It can happen. Kaya lumipas ang ilang araw, dapat po yung staff na yon ay sasakay sa eroplano. Ang sabi niya kay Oral Roberts, Pastor, napalitaan niyo po ba yung nag-crashed na airplane? Dapat po, sabi nung nagpapatotoo dito, nakasakay ako dun. Pero dahil sa himala ng Diyos, I am alive today. Kaya kahit mismo sa Kanya, ipinaranas ang himala ng Diyos. The same thing sa iyo at sa akin. Kung ikaw ay aasa, ika'y magtitiwala every day, hindi lang dun sa mga personal dreams, every day, it can change your circumstances. And the very atmosphere in which you live. Kaya nga ngayon itinuturo sa atin, isulat mo sa isang maliit na papel, idikit mo sa bintana, sa salamin, sa pader, maging reminder sa iyo at sa aking buhay na tayo ay mag-expect every day ng himala sa ating Panginoon. Dahil hanggang ngayon, pinatutunayan ng Diyos, He is alive. Siya ay gumagawa ng himala sa iyo at sa aking buhay. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya yan pong susi natin sa araw na ito. Minsan pa sabihin po natin, I can expect a new miracle every day. To God be all the glory.